Galit ang mukha ni Alejandra nang hablutin ang laruan na Barbie na nasa kamay ng kapatid. Ano ba, Alejandra? Palagi mo lang kinukuha mga gamit ko. Bigay ni Daddy sa akin yan. Bakas sa maamong mukha ni Hana ang labis sa inis. Akin ang Barbie, Hana! Wala kang pagmamay-ari sa bahay na ito! Dahil sampid ka lang! Sa lubong ang kiling na tugon ni Alejandra, siya kanilagpasan si Hana. Wala namang nagawa ang batang babae dahil 11 anyos pa lang siya. Disk, impokrita. Katulong lang naman ang nanay. Pahabol na bulong pa ni Alejandra bago tuluyang umalis. Naiwan naman si Hana na nakakuyom ang mga kamao. Nakaramdam siya ng inis sa stepsister niyang masama ang ugali. Hindi ko naman ginusto maging anak sa labas. Kung hindi lang sana aksidente ang lahat. Gigil na sagot naman ni Hana kahit alam niyang hindi naman siya maririnig na stepsister niya. Naupo na lang ang batang babae sa hagdan at pinagmasdan ang pagpatak ng ulan. Nangako siya sa sarili na hindi na magpapaapi kapag malaki na siya at kaya na niya. Simula pagkabata, palagi na siyang minamaltrato at inaagawan ng stepmom tsaka stepsister niya ng mga bagay-bagay. Wala naman siyang kakayahang ipagtanggol ang sarili dahil pagtutulungan lang siya ng dalawang mag-ina. Pangako, pag malaki na ako, kaya ko na sila. Hindi na makakaulit pa si Alejandra. Galit na tumingin si Hana sa labas ng bahay kung saan sobrang lakas ng ulan at kitlat. Nang tumuntong si Hana sa high school, madalas siyang mabuli sa school dahil pinamumuka ni Alejandra na anak siya sa labas. Nagagalit naman sa kanya ang mga kaklase nila dahil walang pabor sa pangloloko. Madalas mga tuwiran si Hana pero palagi lang siyang pinagtutulungan. Bitawan niyo ako! Wala akong kasalanan at si nanay! Lasing lang si daddy kaya niya ako nabuo! Inosente ang nanay ko! Umiiyak na sigaw ni Hana habang nagpupumiglas. Walang inosenteng malandi, Hana. Pareho lang kayo ng nanay mo. Siguro paglaki mo kagaya mo rin siya. Maninira ka rin ng pamilya. Galit na sinampal ni Alejandra si Hana. Namula naman ang pisngi ni Hana sa inis. Nalilisik ang mga mata niya nang tignan ang walang hiyang stepsister. Walang hiya ka, Alejandra. Pinaniwala mo sila na anak ako sa labas dahil nilalandi ni nanay si daddy. Sinungaling! Halos maiyak na si Hana sa galit. Pinagtawanan naman siya ni Alejandra at binuhusan ng tubig. Bakit? Pareho pa rin naman yun. Kaibahan lang, masama ang nanay mo sa kwento ko. Mapang-asar na tugon ni Alejandra. Walang hiya ka! Galit na sigaw ni Hana. Tinadyakan pa siya ni Alejandra bago siya hayaang bitawan ng mga alipores ng babae. Umalis sila Alejandra pagkatapos at naiwan si Hana na umiiyak sa sobrang sama ng loob. Hindi naman siya nagpatinag at sinabunutan si Alejandra na mapag-isa sila sa classroom ng hapon na iyon. Walang awang iwinasiwas ni Hana ang buhok ni Alejandra at inuntog ang ulo ng stepsister sa pader. Ito ang kabayaran sa ginawa mo sa akin kanina. Akala mo hindi kita babawian? Magkakamatayin tayo, Alejandra. Pag namisikal ka pa. Galit na sigaw ni Hana. Bitawan mo ako, Hana! Isusumbong kita kay Mommy at Daddy! Isumbong mo! Diyan ka naman magaling. Pero sa tingin mo ba maniniwala sila na kaya kitang saktan? Tumawa na parang demonyo si Hana tsaka iniwanan si Alejandra na umiiyak. Labis ang galit na nararamdaman ng dalaga sa kapatid. Nagsumbong pa rin siya sa mami niya pag-uwi. Pero walang nagawa si Marjorie dahil pumagit na si Don Florante. Samantala, lumipas ang ilang taon at natuto na si Hana na ipaglaban ang sarili. Hindi naman makapaniwala ang mag-ina dahil sa malaking pagbabago ni Hana. Isang umaga, nagkaharap ang magkapatid ni Hana at Alejandra sa may sala ng mansyon. Hana!
Pakilinisan ng kwarto ko. Alam kong aakuin mo rin naman ang gawain ngayon dahil sa katulong ng pamilya ang mama mo. Mataray na saad ni Alejandra. Sige, pero ipaalala ko lang sa'yo, Alejandra. Anak pa rin ako ni Daddy. Hindi man ako tunay na anak sa unang asawa at anak lang nila sa labas, may karapatan pa rin ako sa bahay kung nasaan tayo. Salubong ang kilay na tugon ni Hana. Halos manggigil naman si Alejandra. Hindi niya akalain na sasagot na si Hana sa kanya makalipas lang ang ilang taon. Ang kapal rin naman ng mukha mo sumagot sa akin, ha? Kung hindi ba naman malandi ang nanay mo, edi sana hindi nagkalamat ang pamilya namin. Galit na sigaw ni Alejandra. Halos maglabasan ang ugat nito sa sentido at leeg sa galit. Hindi makapal ang mukha ko. At hindi rin malandi ang nanay ko. Si Daddy ang nagpumilit ikama siya dahil lasing. Nagpumiglas ang nanay ko, pero hindi talaga siya tinatantanan ni Daddy. Isa pa, hindi nila akalain na mabubuo ako at ikakasal ang Daddy ko sa mami mo. Bago ka pa dumating, nabuo na nila ako. Kaya wag kang umastang bida sa storya mo, ha? Paulit-ulit ka na. Nakakaumay. Sagot naman ni Hana. Sasampalin sana ni Alejandra si Hana nang unahan siya ng kapatid. Malakas na sinampal ni Hana si Alejandra nang mahawakan niya ang babae sa kamay. Ouch! Namumulo ka na talaga, Hana! Ang kapal na mukha mo, sampalin ako! Namumula ang mukha sa galit na sigaw ni Alejandra. Nang mga oras naman yun, dumating ang stepmom niyang si Marjorie at agad na hinarap si Hana matapos makita na dehado ang anak. Isa ka pa. Kung nakakaya niyo akong saktan noon dahil bata pa ako, ibahin niyo ngayon. Kahit magtulong pa kayo mag-ina, handa akong pagbuhulin kayo na parang sinulid. Galit na dinuro ni Hana ang stepmom. Nanlaki ang mga mata ni Marjorie sa galit. Susugod na sana ang mag-ina nang dumating ang daddy nila Hana at Alejandra. Anong nangyayari dito? Salubong ang kilay na tanong ni Don Florante. Dad, pinagtutulungan na naman po ako nila Tita Marjorie. Saan ni Hana sa paawang boses na may aping-api na mukha. Nagalit naman sa mag-ina ang daddy ni Hana at kinampihan siya. Daddy, huwag kang maniwala kay Hana. Nagsisinungaling siya. Sigaw naman ni Alejandra. Stop, Alejandra. Masyado na ako naririndi sa mga reklamo mo. Sumusobra ka na. Kitang-kita sa CCTV na palagi kayo mag-ina ang nagpapahirap kay Hana. Kahit pa anak namin siya ni Annalyn at isa lamang siyang katulong, may karapatan pa rin si Hana sa anumang pagmamayari ko. Ako ang magpapasya at hindi kayo. Wala kayong karapatang utus-utusan siya o diktahan siya. Galit na sigaw ni Florante sa anak at sa kanyang asawa. Tinanggalan ni Florante ng mga ATM card at credit card ang mag-ina bilang pagdidisiplina. Wala namang kasalanan ng mag-ina dahil siya ang may gawa. Sa sobrang kalasingan, sa pilitan niyang ikinama ang katulong. Higit siyang mas malakas kaysa kay Annalyn. Hindi lang yun, napakabait at tapat ng babae. Kung hindi lang dahil sa negosyo at kasunduan, baka si Annalyn ang pinakasalan ni Don Florante. You two had no right to reprimand her. Stop pushing me to my limits. I know what's the reason why you're doing this. Galit na sagot ni Don Florante habang nakatingin kay Alejandra at Marjorie. Dad! This is too much! Ano yun? She's lucky? Even if she's just an illegitimate daughter, ha? Inis na sagot naman ni Alejandra. Alejandra, she's still my daughter. Saway naman ni Don Florante. Dad, bakit mo ba siya kinakampihan? Ako ang legal mong anak. Salubong ang kilay na sagot naman ni Alejandra. Ilang beses ko bang uulitin, ha? Ang sabi ko, anak ko pa rin siya. Sagot ng Don. Hindi ko nga po alam, Daddy, kung bakit nila ako pinagtutulungan.
Kahit nagagawa naman nila ang mga gusto nilang gawin, hindi ko naman pa sila pinakikialaman. Tapos, Daddy, sabi pa ni Alejandra, hindi naman sana ako ipapanganak kung hindi raw malanti si nanay. Halos mabasag ang boses ni Hana habang nagsusumbong. Mas lalo lamang nakahanap ng butas si Hana dahil sa naging kilos niya na kunwari mahina at walang kalaban-laban. Dad, pero sinampal niya ako! Sigaw ni Alejandra. Nakatanggap lang ulit ang babae na sampal mula naman sa ama. Enough, Alejandra! Dumagundong ang boses si Don Florante sa buong mansyon. Dad, why did you hit me? Puno ng hinanakit na sigaw ulit ni Alejandra. Kilala kita, Alejandra. Ikaw palagi ang nagpo-provoke at nagsisimula ng gulo sa inyong magkapatid. Matagal nagtimpi si Hana sa ginagawa niyo mag-ina. Sa tingin mo ba hindi ko alam ang ginagawa niyo, ha? Lalo ka na! Hindi ka makaintindi na hindi naman intensyon ang nangyari! Galit na dagdag pa ni Don Florante. Hinawakan na matanda ang kamay ng anak na si Hana. Tsaka inilayo ang babae sa mag-ina. Nakarating sila sa may likod bahay, tsaka huminga ng malalim si Don Florante. Anak, pasensya ka na. Natagalan ako sa pagtanggol sa iyo. Inipon ko pa lahat ng ebidensya para hindi sila makatanggi. Dito ko lang pinalagan ng CCTV ang mansyon dahil naaawa na ako sa iyo. Pero kahit anong pagtatanggol ko, binabaliwala ng dalawa. Anak, gusto mo bang sa isang mansyon na lang kayo tumira ni Annalyn? Ayokong pinahihirapan kayo na mag-ina. Matagal na ako nakikipaghiwalay kay Marjorie, pero ayaw niyang pumirma. Pagtatapat pa ni Don Florante, nagulat na lang si Hana sa nalaman. Dad, tsaka na kapag hindi na talaga kaya. Natuto na po ako ngayon ipaglaban ang sarili ko, tsaka si Nani Annalyn. Wala po kayong dapat ikabahala. Dad, salamat sa pagtayo para sa akin. Nakangiting yumakap ang dalaga sa ama. Siyempre, alam kong nasa tama ka, anak. Sumasobra na rin kasi ang mag-ina. Kilala kita pati ang nanay mo. Alam kong hindi kayo palaaway. Noong bata kayo ni Alejandra, palagi ko siyang dinidisiplina dahil pinagtatanggol kita. Masyado lang abala si Daddy, kaya hindi mo nakikitang ginagawa ko. Paliwanag naman ni Don Florante. Tila may humaplos sa mainit na palad sa puso ng dalaga. Hindi niya lubos akalain na ginawa ng ama ang bagay na iyon para sa kanya. Salamat po, Daddy. Pasensya na kayo. Matagal na talaga ako nagtitimpi pero wala eh. Sinasagad nila ako. Kahit hindi naman po ako nakikipagkompetensya. Hayaan mo na sila, anak. Mag-focus ka lang sa ginagawa mo at pamamahala ng ilan sa negosyo ng pamilya. Akong bahala sa'yo. Sagot naman ni Don Florante. Marahan tumango si Hana at umalis silang dalawa sa likod ng mansyon. Samantala, makalipas ang ilang buwan, nagpasya na si Hana ipakilala ang nobyo. Magkasama sila sa park para mag-date. Ipapakilala na kita sa pamilya ko. Total, matagal na rin naman tayo magkarelasyon. Alam kong gusto mo na rin talaga silang makilala, Briggs. Nakangiting saad ni Hana. Ngumiti naman si Briggs na matagal na niyang nobyo sa edad na 25. Hindi pa rin nag-aasawa ang dalaga dahil may nais pa siyang patunayan. Alam niya sa sarili niya na hindi pabor sa kanya ang kanyang madrasta at stepsister. Anak lang kasi sa labas ang dalaga at ang kanyang inang si Annalyn naman ang siyang katulong ng pamilya. Nang bandang hapon, sumama si Briggs sa mansyon ng pamilya ni Hana. Bahay niyo to? Mayaman ka pala, Hana? Bakas sa mukha ni Briggs ang labi sa pagkamangha. Hindi, yung daddy ko lang. Anak ako sa labas. Bago ikasal si Dad sa stepmom ko. Naikama ni Daddy ang nanay ko. Paliwanag ni Hana. Nakaramdam naman ng pagkailang si Briggs.
Hayaan mo na yun, Hana. Hindi ba nakakahiya na handito ako? Nag-aalangan na tanong ni Prix sa nobya. Umiling naman si Hana. Hindi, Prix. Ayos nga lang eh. Diyan ka muna. Tatawagin ko lang si Daddy. Hintayin mo na lang ako rito. Nakangiting paalam ni Hana. Tumango naman si Prix. Sige, Hana. Bilisan mo, ha? Nakakahiya kasi. Okay, Prix. Tinalikuran na ni Hana ang nobyo tsaka umakyat sa hagdan para tawagin ng ama. Samantala, lumapit naman si Alejandra kay Prix at nagpakilala. Hi! Ako nga pala si Alejandra, stepsister ni Hana. Briggs ang pangalan ko. Boyfriend niya. Sagot naman ni Prix. Naiilang ang binata pero wala naman siyang lakas ng loob na itaboy ang babae. Ngayon ka lang niya pinakilala? Kung ako si Hana, makabago pa lang tayo. Napakilala na kita. Gaano na ba kayo katagal? Tanong ni Alejandra habang lumalapit pa kay Prix. Panay ang angat ng babae ng short at baba na sando para akitin ang lalaki. Panay naman ang iwas si Prix. Oo, ayos lang naman. Mahalaga naman. Ipakilala niya na ako. Tugon ni Prix na hindi tumitingin kay Alejandra. Naiilang ka pa sa akin? Huwag ka mailang. Mapang-akit na lumapit si Alejandra kay Prix. Noong una pa naiiwas pa si Prix hanggang sa nakwento ni Alejandra na anak sa labas si Hana. Medyo nawala ng kaunting respeto si Prix kay Hana sa nalaman. Iniba na lang ni Prix ang kwentuhan at napatawa. Sakto namang baba nila Hana at ang daddy niya, naabutan niya si Alejandra na kinakausap si Prix. Pansin niya na sobrang titig na titig ang boyfriend niya sa stepsister niya. Panay na ang tawanan ng dalawa. Nakaramdam ng selos si Hana at inis sa dalawa. Pero pinairal niya ang pagiging matured kaya hindi ginawang big deal ang nakita. Dad, si Briggs po, boyfriend ko. Pakilala ni Hana pero hindi kumibo ang matanda. Alam niyang hindi marunong makontento ang napiling boyfriend ng kanyang anak. Magandang araw po, Don Florante. Briggs po ang pangalan ko. Anak ni Jack at Esther. Pakilala ni Prix pero napahiya lang ang lalaki nang si Hanang kausapin ng Don. Talagang pinapakita ni Don Florante na ayaw niya sa lalaki dahil nakita niya ang kakaibang titig na nobyo ni Hana sa stepsister niyang si Alejandra. Okay, anak. Hayain mo ang boyfriend mong kumain at sabayan tayo. Maghahapunan na rin. Sagot naman ng kanyang daddy. Hindi man lang pinagtuunan ng pansin ni Don Florante ang bisita. Pakiramdam tuloy ni Prix, hindi siya tanggap. Sige po, Dad. Tugon ni Hana, tsaka sumunod sa ama. Niyakag niya naman si Prix, pero nagpahuli ang lalaki dahil naiinis. Sige lang, Hana. Dito lang ako sa likod niyo. Walang ganang tugon ni Prix. Tumango na lang si Hana at hindi nakinulit ang nobyo. Samantala, bumuntot naman si Alejandra sa nobyo ni Hana. Huwag mong intindihin si Daddy. Ganyan talaga yan. Biglang sabi ni Alejandra. Masyadong nagpapaganda ng imahe ang babae para ungusan ang kapatid. Alejandra, layuan mo ang boyfriend ko. Mariin na utos si Hana. Nangunot naman ang noo ni Prix sa narinig. Bakit mo pinalala yung kapatid mo, Hana? Ayaw mo bang makaklose ko siya? Tanong ni Prix, bakas sa mukha ng binata na sinasadya niyang inisin ang nobya. Hindi naman. Hindi ko lang nasabi sa iyo na sila ng nanay niya ang nagpahirap sa aming mag-ina. Sagot ni Hana, pero hindi siya inintindi ni Prix. Labas ako saan namang gusto't meron ng pamilya mo at away niyong magkapatid. Gusto ko lang sila makasundo. Para naman yung sa atin, Hana. Sagot ni Prix. Nakaramdam ng inis si Hana pero hindi na siya kumibo. Napangiti naman si Alejandra dahil ramdam niya na magsisimula ng lumayo ang loob na magkasintahan sa isa't isa. Makalipas ang ilang minuto, nakarating sila sa kusina para kumain.
Saktong 6:00 rin kasi ng gabi na mga oras sa bumisita si Briggs sa bahay ng nobya. Kumain ka na, kasabay namin. Yakag ni Hana. Isinantabi na lang niya ang naging sagot ni Briggs at nag-focus sa pagkain. Okay. Samantala, hindi naman maiwasan ni Briggs na tumingin kay Alejandra. Panay kasi ang pangaakit ng babae. Minsan natatawa na lang ang binata sa kapilyuhan na stepsister ni Hana. Kumain ka na marami. Huwag kang mahiya. Kilala mo naman ang stepmom at stepsister ko, no, Briggs? Hindi ko na kailangan pang ipakilala mag-ina. Oo, Hana. Ayos na. Kumain ka na lang yan para mabusog ka. Gusto mo ba ng tubig? Tanong ni Briggs, pero ang mga paa niya ay nakikipaglaro sa paa na stepsister ng nobya niya. Panay ang landian nila ng palihim. Noong una, walang pakialam si Briggs kay Alejandra. Kaya lang, napagtanto niyang wala siya mapapala kapag si Hanang nakatuluyan niya. Kaya pinapatulan niya ang paglalandi ni Alejandra sa kanya. Unang kita naman ng babae na gustuhan na niya si Briggs. Gustong gusto rin talaga ng babae na inaagaw ang anumang hawak o pagmamay-ari ni Hana. Samantala, nagagawang bilugi ni Briggs ang ulo ng nobya at palihim na gumagawa ng kabalastugan. Salamat, Briggs. Nakangiting tugon ni Hana, saka uminom ng tubig sa basong inabot ng lalaki. Magpakabusog ka lang, Hana. Huwag mo ko intindihin. Dagdag pa ni Briggs. Marahang tumango si Hana. Samantala, ipinaglalagay naman ng ulam ni Alejandra si Briggs sa tuwing hindi nakatingin si Hana. Lihim na, nagngingitian ang dalawa. Nang matapos silang kumain, hinatid na ni Hana sa labas sa mansyon si Briggs. Nagpaalam sila sa isa't isa. Samantala, sumunod naman si Alejandra kay Briggs, tsaka sila dumiretso sa apartment ng lalaki. Makalipas ang kalahating oras, nakarating sila sa apartment sakay ng kotse ni Alejandra. Bumaba sila at umakyat sa taas. Pinapasok naman ni Briggs ang babae sa loob. Bakit sumama ka sa akin? Takang tanong ni Briggs. Dahil gusto kita, Briggs. Iwanan mo na si Hana. Wala kang mapapala sa kanya. Sa tingin ko nga hindi mo pa siya nagagalaw. Mapang-akit na humakpang si Alejandra palapit kay Briggs. Napalunok naman ng laway ang lalaki. Unti-unti siyang napaatras hanggang sa natumba siya sa kama. Lumayo ka, Alejandra. Baka hindi ko magawang kontrolin sarili ko. Mahirap na. Nababahala ang mukha ni Briggs habang nakaiwas ng tingin kay Alejandra. Why, Briggs? Am I not attractive to you? Tudyo ni Alejandra habang nakaibabaw sa binata. Malahan niyang hinawi ang suot na polo ng lalaki. Muli na namang napalunok si Briggs at pinagpawisan habang nakatitig sa babae. You are. It's just that I'm afraid of losing control and make you pregnant. Ano naman ngayon, Briggs? Basta pa iiwanan mo si Hana. Handa akong ibigay sa iyo ang aking sarili ng paulit-ulit. Hindi mo ko kailangang kulitin o pilitin. Kusa kong ibibigay ang sarili ko, Briggs. Matapang na mungkahi ni Alejandra. Sa pagkakataon na iyon, wala nang sinayang na oras si Briggs at sinunggaban ang labi ni Alejandra. Bahagyang humaplos ang malapad na palad ng lalaki sa babae, habang hayok na naghahalikan. Nauwi sa mainit na salpukan ng katawan ang kanilang magdamag. Samantala, walang kaalam-alam si Hana na inagawan na siya ni Alejandra. Nagtagumpay ang stepsister niya sa planong inihanda. Unti-unti niyang nakukuha ang loob ni Briggs dahil sa pagkikipagsiping niya sa binata. Pinagmumukhang mangmang ng dalawa si Hana. Ilang beses na rin malamig ang trato ng lalaki kay Hana habang mainit ang bawat sandali ni Briggs kapag si Alejandra ang kasama. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang nagbago si Briggs. Gusto ko siyang kausapin. Bulong ni Hana habang nakatingin sa nobyo. Masaya ang lalaki habang nakikipag-usap sa stepsister niyang si Alejandra.
Briggs, mag-usap tayo. Anong kailangan natin pag-usapan, Hana? Galit ka ba sa akin? Malungkot na tanong ni Hana. Umalis naman si Alejandra sa pwesto niya at nagpunta sa hindi siya makikita ng dalawa. Kunwari nga lang, binigyan ng privacy ang kapatid. Hindi Wala ka namang ginawang masama para magalit ako. Ano bang pinagsasabi mo, Hana? Paano mo nasabi ang bagay na yan? Kunot noong tanong ni Briggs. Naiinis na siya kay Hana. Simula na maging sila ni Alejandra, nawala na siya ng amor sa babae. Humahanap na lang siya ng tiyempo para makipaghiwalay. Talaga? Bakit ang lamig ng trato mo? Bakit parang nalayo ka na? Pakiramdam ko kahit malapit ka, malayo ka. Puno ng hinanakit na sabi ni Hana sa nobyo. Naiiling na natawa si Briggs. Nababaliw ka na yata, Hana. Ano bang pinapanood mo? Hindi ka namang gayang kadrama noon. Alam mo namang ayoko sa mga OA na babae. Sagot ni Briggs sa may dismayadong muka at tono. OA? Drama? Ganyan na bang tingin mo sa pagiging tapat ko sa'yo, Briggs? Ramdam ko kasi na nanlalamig ka na. Paanong hindi ako manlalamig, ha? Hana, ilang taon na tayo magkasintahan. Pero ni Miss na nakasama ba kita sa kama? Ha? Palagi mo ko iniiwasan o tinatabla. Malamang manlalamig ako. Galit na bulyaw ni Briggs kay Hana. Nagulat naman si Hana dahil iyon ang kauna-unahang beses na nasigawan siya ng lalaki. Briggs, bakit ka naninigaw? Akala ko ba mahal mo ko? Bakit parang iba ng punto mo? Mahal kita, Hana. Pero noon yun. Hindi na narinig ni Hana ang naging sagot ni Briggs dahil tinawag siya ng daddy niya. Agad niyang pinuntahan ng ama at nakitang nakahiga ang daddy niya sa malamig na sahig habang putok ang ulo. Mabilis siyang tumawag ng ambulansya at dinala si Don Florante sa pinakamalapit na ospital. Dad, kaya mo yan! Dad, ano ba nangyari sa inyo? Umiiyak na tanong ni Hana. Makalipas ang isang oras, nakarating sila sa hospital at dinala agad sa emergency room si Don Florante. Panay ang iyak ng dalaga habang pinagdadasal na sana makaligtas ang ama. Dad, please. Pakiusap ni Hana. Hanggang matapos ang operasyon, hindi akalain ni Hana na makukoma ang ama. Nang mahulog sa hagdan dahil na comatose, hindi niya alam kung sino ang may gawa. Baka sa mukha ni Hana ang puot dahil alam niyang hindi aksidente ang lahat. Nanatili si Hana sa ospital para bantayan ng kanyang daddy. Kasama niya si Annalyn na kanyang ina. Hindi naman dumadalaw ang stepsister niya at stepmom na si Marjorie. Lumipas ang ilang buwan na sobrang focus ni Hana sa pagbabantay sa ama. Samantala, nagkamabutihan sila Briggs at Alejandra. Nalaman ng dalawa na buntis na ang babae. Namagpa siyang umuwi saglit si Hana para kunin ng ibang gamit na abutan niyang magkapatong ang dalawa. Briggs? Alejandra? Hindi makapaniwalang sigaw ni Hana. Tila may sumaksak sa kanyang puso nang makita ang dalawang nagtatalik sa kwarto niya pa mismo. Hana? Anong ginagawa mo dito? Hindi ba sa ospital ka? Gulat na tanong ni Briggs. Mabilis namang hinila ni Alejandra ang kumot at itinabing sa kanyang katawan. Galit na sumugod si Hana kay Alejandra at pinagsasampal ang babae. Tinadyakan niya rin sa tiyan si Alejandra kaya mabilis sa pumagitna si Briggs. Mga walang hiya kayo! Sinasabi ko na nga ba eh! Kakaibang tinginan ninyo at closeness nyo! Sigaw ni Hana. Galit naman siyang itinulak ni Briggs. Stop it, Hana. We're done. I don't like you anymore. Ang kapal na mukha mo makipaghiwalay sa akin, Briggs. Isa ka lang namang loser! Sagot ni Hana. Tsaka susugurin ulit si Briggs dahil sumusobra na ang babae. Ahas ka talaga, Alejandra! Salot!
Sigaw ni Hana, tsaka sisipain sana ulit si Alejandra nang saluhin ni Briggs ang sipa. Tama na sabi eh. Buntis si Alejandra. Huwag mong idamay ang anak namin, Hana. Sigaw ni Briggs, lalo namang nadurog si Hana sa kanyang narinig. Kadiri kayo! Galit niyang tinalikuran ang dalawa. Mabuti na lang hindi pa tayo kasal! Anya, siya katuluyang umalis. Naiwan naman sila Briggs at Alejandra na inaalo ang isa't isa. Kinuha ni Hana ang gamit, tsaka bumalik sa ospital para magbantay sa ama. Samantala, makalipas ang 3 araw, bumisita si Marjorie sa ospital, hindi para sa kanyang asawa, kundi para sabihin ang kailangang gawin ni Hana. Tinawag ni Marjorie si Hana at lumingon ang dalaga. Marjorie, anong ginagawa mo rito? Himala at iisipan mong dalawin si Daddy, gayong ikaw ang asawa niya. Matapang na hinarap ni Hana ang stepmom. Hinawakan naman ni Annalyn ang kamay ng anak para awatin. Sinabi ni Marjorie na kailangan pakasalan ni Hana si Lancaster, ang lumpong fiancé ni Alejandra bilang kapalit ng kanyang stepsister. Ininsulto pa ni Marjorie si Hana at sinabing para may ambag naman sa pamilya ang kagaya ni Hana. Hindi porket nagpabuntis si Alejandra sa ex-boyfriend kong bungol, aakuin ko na ang responsibilidad niya. Ano kayo? Sinuswerte? Ako ang magdudusa at ikakasal sa bilyonaryong yun. Hindi ako papayag. Aalagaan ko si Daddy. Gagaling siya. Pagmamatigas pa ni Hana, pero binlockmail siya ni Marjorie at sinabing kapag hindi siya nakipagkaisa sa kanila, mawawala lahat ng ari-arian ng daddy niya, pati kumpanya. Dahil malulugi, lalo pa at comatose ang daddy niya. Walang hiya ka talaga, Marjorie! Galit niyang sigaw. Walang nagawa si Hana kundi pumayag at nakiusap sa kanyang nanay na bantayan ng ama. Ibinigay ni Hana ang ATM at sinabi kung saan nakatago ang mga ipon niya para may panggastos ang ina habang nagbabantay sa kanyang daddy. Nay, mag-iingat ka po. Huwag mong hayaang apihin ka nila. Ikaw nang bahala kay Daddy ha. Tatawagan ko na lang kayo minsan. Matatag ang boses sa sabi ni Hana. Naiiyak na tumango naman si Aling Annalyn. Umalis ng ospital si Hana na may mabigat na pakiramdam at katawan. Hindi lingid sa kanilang kaalaman na narinig lahat ni Don Florante ang kanilang pinag-usapan. Bahagyang kumalaw ang kamay na matanda. Gustuhin man tumutol Landon pero wala siya magawa kundi lumuha. Nangako siya sa sarili na sa oras na magising at muling maigalaw ang katawan, pagbabayarin niya si Marjorie sa panunulak sa kanya matapos niyang sabihin na nais siya makipaghiwalay. Bibisitahin kita kapag pinayagan ako ni Lancaster, Daddy. Patawad. Bulong ni Hana bago tuluyang umalis sa ospital. Hinatid siya ng mga tauhan ni Marjorie sa mansyon ni Lancaster at sumalubong sa kanya ang malaki at napakagandang mansyon ng binata. Saan ako tutuloy? Tanong ni Hana nang makapasok sa mansyon. Inihatid naman siya ng mga tauhan sa guest room bilang panauhin. Pumasok sa loob si Hana at inayos ang gamit. Maya-maya pa may pumasok sa loob ng kwarto. Nakasakay sa wheelchair ang binata. Sigurado ka bang pakakasalan mo ko? Tanong agad ni Lancaster. Napalingon naman sa kanya si Hana. Hindi lubos akalain ng dalaga na sobrang gwapo ni Lancaster. Oo, sigurado na ako. Pero may aaminin ako sa'yo. Kabado ang mukhang saad ni Hana kay Lancaster. Ano? Lancaster, hindi ako si Alejandra. Hana ang pangalan ko. Stepsister ko siya at anak ako sa labas. Katulong ang mama ko. I know. Thank you for being honest. Sagot ni Lancaster. Kilala niya si Hana dahil sikat ang babae noong kolehiyo.
Maganda at matalino, isa si Lancaster sa lalaking humanga sa babae, kaya naman alam niyang hindi si Alejandra ang kaharap. Masaya naman siya dahil ayaw niya kay Alejandra. Paano mo nalaman? Dahil magka-schoolmate tayo noong kolehiyo. Paliwanag ni Lancaster. Hindi naman makapaniwala si Hannah sa pagkakataon dahil bihira lang ang magka-schoolmate at natatandaan pa siya ni Lancaster. Talaga? Grabe, ang liit ng mundo. Natutuwang sigaw ni Hannah. Napailing na lang si Lancaster sa kakyutan ng babae. Oo. Tugon ni Lancaster. Himala, dito mo ko patutulugin? Nagtatakang tanong ng babae. Oo. Dito ka na muna, Hannah. Hanggat hindi ka pa handang makasama ko. Handa ako maghintay. Tugon ni Lancaster. Sa unang pagkakataon, bumilis ang tibok ng puso ni Hannah. Labis ang kilig na nararamdaman niya sa sinabi niyo ni Lancaster. Salamat. Bihira na lang ang lalaking Maginoo na gaya mo. Yung irerespeto ako bilang tao at babae. Nakangiting saad ni Hannah. Marahan tumango si Lancaster. Siyempre, ang mga babae dapat nirerespeto. Tugon ni Lancaster. Lalo namang kinilig si Hannah sa naging sagot ng lalaki. Salamat talaga. Akala ko hindi maganda ang una nating pagtatagpo. Mabuti na lang at pabait ka. Saad naman ni Hannah na nakapagpangiti kay Lancaster ng palihim. Kinikilig ang binata sa papuri ng dalaga. Salamat, Hannah. Siya, mauna na muna ako. Bumaba ka na lang mamayang 7:00 para sa hapunan. Ako nang bahala sa mga gamit mo. Ipapakuha ko sa mansyon niyo. Saad ni Lancaster habang hawak ang gulong ng wheelchair. Naalala naman ni Hannah na makapangyarihan ang pamilya ng lalaki at magagawa ni Lancaster protektahan ang nanay at daddy niya. Kaya naglakas na siya ng loob makiusap. Lancaster? Ano kailangan mo, Hannah? Pwede mo bang lagyan ng tauhan mong mansyon, pati na rin ang ospital? Dahil alam kong hindi titigilan ni Marjorie ang daddy ko, kahit na comatose na. Gusto kong mapanatiling ligtas ang bahay at tatay ko. Seryoso ang mukhang saad ni Hannah. I will. As long as you need me, I am always here. Nakangiti na naman tugon ni Lancaster. Hindi niya mapigilang sumaya dahil kasama niya na ang first crush niya. Samantala, labis ang pasasalamat ni Hannah sa binata. Maraming salamat. Sobra. Sa pagtulong mo sa akin. Saad ni Hannah. Walang anuman, Hannah. Tugon ni Lancaster, kaya hindi siya naglalakad dahil ayaw niya pa. Gusto niya pang alamin kung magagawa siyang mahalin na babae kahit nalumpo siya. Umalis naman sa kwarto ni Hannah si Lancaster sakay ng wheelchair at nag-focus sa trabaho. Lumipas sa mga araw na nagkakailangan ang dalawa dahil hindi pa sila lubos sa magkakilala. Kaya naman para mabago ang pananaw ni Hannah, sinurpresa siya ni Lancaster. Naghanda ang lalaki ng candlelight dinner para sa mapapangasawa. Dinala ng kasambahay si Hannah sa may hardin kung saan nakahanda na ang pabilog na lamesa at ang magarang dekorasyon para magmukhang romantiko ang paligid. Hannah. Lancaster? Para sa akin ba ito? Hindi makapaniwalang tanong ng dalaga. Kasabay na malakas sa tibok ng kanyang puso. Madalas siyang surpresahin ni Briggs noon, pero hindi siya nananabik ng husto. Gaya ngayon na si Lancaster ang nag-effort. Oo. Napansin ko kasing naninibago ka at hindi ka sanay manilahan dito sa mansyon. Bukod pa roon, ramdam kong naiwas ka sa akin. Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita papersahin. Kung ayaw mo pa, pakisamahan mo lang ako ng maayos. Ngumiti sa Lancaster at nakaramdam na matinding konsensya si Hannah. Sorry, hindi kasi ako sanay. Hindi ko alam kung paano kita pakikisamahan eh. Sagot ni Hannah sa nahihiyang muka. Maging natural ka lang.
Hindi mo kailangan makipagplastika sa akin. Mas gusto kong makita kung sino ka at ano ang kaya mong gawin. Hindi ka robot, Hana. Huwag kang mag-alala. Hindi kita kukontrolin. Pahayag naman ni Lancaster. Tila nabunutan ng tinig ang puso ni Hana sa narinig. Talaga? Hindi mo ko pipikila sa ugali ko at sa gusto kong gawin? Nagdududang tanong ni Hana. Hindi niya lubos akalain na talagang mabait sa kanya ang mapapangasawa. Oo, wala kang dapat ikabahala. Kakampi mo ko, Hana. Masaya na ako na tinanggap mo ang pagiging substitute bride. Sagot naman ni Lancaster. Salamat, Lancaster. Nakangiting tugon ni Hana. Tuluyan nang natunaw ang yelo sa kanyang puso. Sabay silang kumain at nagkwentuhan. Maraming nalaman si Hana tungkol kay Lancaster gaya ng mga hilig at ayaw na binata. Masaya siyang ibinabahagi sa kanya ng lalaki ang mga bagay na iyon. Bandang 8:00 nang pumasok na sila sa loob ng mansyon para magpahinga. Samantala, maagang nagising sa Lancaster kinabukasan para pumasok sa trabaho. Mag-iingat ka dito, Hana. Kapag may kailangan ka o gusto kang gawin, gawin mo lang. Kapag aalis ka naman, mag-text o mag-chat ka sa akin para alam ko kung saan ka hahanapin. Hindi ka ligtas sa ngayon, Hana. Makahulog ang bilin na binata, marahan tumango naman si Hana bilang tugon. Oo, Lancaster. Salamat sa paalala. Mag-iingat ka din sa trabaho. Huwag mong papagurin ang sarili mo. Bilin naman ni Hana. Pinayuko naman siya ni Lancaster. Akala ni Hana may ibubulong lang ang lalaki. Nalaki ang mga mata niya nang humalik sa Lancaster sa kanyang noo. Ingat at huwag magpapalipas ang gutom, Hana. Bilin ng Lancaster. Wala sa sariling tumango ang babae. Umalis naman si Lancaster sakay ng wheelchair at isinakay sa kotse. Dumiretso si Lancaster sa kumpanya at nagtrabaho sa opisina. Samantala, naging abala naman si Hana sa mansyon para maglibang. Tinulungan niya ang mga kasambahay kahit ayaw siyang pakilusin ng mga kasambahay. Wala silang nagawa sa kakulitan ni Hana. Kumain naman siya ng gabi na makapagpahinga tsaka siya natulog. Hindi na niya nagawang hintayin sa Lancaster sa sobrang pagod. Bandang gabi nabisitahin na Lancaster ang dalaga. Para nakatulog na si Hana. Nakakain na rin ng babae at hindi na siya nagawang hintayin dahil mag-aalas 12 na ng gabi. You've been suffering so much, Hana. This time, you'll never be alone. You have me, and I will protect you at all cost. Anya, tsaka humalik sa noo ng babae. Umalis naman si Lancaster sakay ng wheelchair sa kwarto ng fiancé at dumiretso sa sariling kwarto para magpahinga. Hindi niya namalayan na nakatulog siya sa sobrang pagod. Kinabukasan, maagang nagising si Hana para magluto. Sakto namang tinanghaling ng kaunti sa Lancaster ng gising. Kaya tapos na si Hana na bumaba ang lalaki sa elevator. Pinasadya ni Lancaster magpagawa ng elevator sa mansyon para madali siya makababa at hindi masira ang plano niya. Mabuti naman at nagising ka na, Lancaster. Luto ng pagkain. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng nagawa mo sa akin. Nakausap ko na si nanay. At ayos na raw sila ni Daddy. Nakabantay palagi ang mga tauhan mo, pati na rin sa mismong ospital. Nakangiting saad ni Hana. Gaya na pangako ko sa'yo, hindi kita bibiguin, Hana. Salamat na marami. Halika na, kumain na tayo. Masarap kumain kapag mainit pang kanin. Nakangiting inalalayo ni Hana ang lalaki. Napangiti na lang si Lancaster. Kumain ka na marami. Dagdag pa ni Hana habang ipinagsasandok ng kanin tsaka ulam ang fiancé. Thank you. I will never get lonely in this lifetime because I am with you. Seryoso ang mukhang saan ni Lancaster. Nakaramdam naman ng awa ang dalaga. Oo, huwag kang mag-alala. Hindi kita bibiguin, lalo pa at tinatrato mo ko ng tama.
Noong una, akala ko masama ka, kagaya na sabi ng iba. Pero hindi ko akalain na mabait ka pala. Sa'yo lang ako mabait, Hana. Kapag pangit ang trato sa akin ng iba, binabalik ko sa kanila ng triple. Seryosong tugon ni Lancaster. Hindi naman nakaramdam ng takot si Hana sa hindi maipaliwanag na dahilan, kalmado lang siya kapag kaharap ang lalaki. Talaga? Salamat kung ganun. Masaya ako na may karaming na ako. Hindi na ako mag-iisa. Dagdag pa ni Hana na nakapagpangiti kay Lancaster. Kumain ka na. Hindi talaga kita hayaang mag-isa, Hana. Magkasama na tayo ngayon. Tugon ng binata at saka humawak sa kamay ni Hana. Napatitig naman ang dalaga sa kamay niyang hawak ni Lancaster. Bumilis rin ang tibok ng kanyang puso sa sobrang kilig. Magana silang kumain dahil nagustuhan ni Lancaster ang luto ni Hana. Masaya naman si Hana dahil mas napapalapit na sila sa isa't isa ng lalaki. Pagkatapos kumain, inayon ni Lancaster si Hana lumabas para magpahangin. Itinulak naman ni Hana ang wheelchair ng lalaki. Bakit ka pala nagkaganyan? Takang tanong ni Hana. Naparalisa ang paa ko dahil sa diabetes. Pero ayos lang. Sanay na ako. Huwag kang masanay, Lancaster. Hindi mo deserve yun. Pero, huwag kang mag-alala. Handa ako magsilbing mga paa mo. Hindi kita pababayaan. Nakangiting tugon ni Hana. Tila may humaplos naman sa puso ni Lancaster sa kanyang narinig. Napaka-genuine ni Hana sa kanya, kaya naman hindi niya mapigilang mahulog palalo. Salamat. Pasensya ka na. Baka iniisip mo na malas ka dahil ako ang mapapangasawa mo. Hindi nakakalakad. Hindi naman hadlang ang kapansanan para mamuhay ng masaya at magsama na may pagkakaisa. Nang sandaling tulungan mo ko, Lancaster, napagtanto ko na napakaswerte ko dahil yung mapapangasawa ko hindi ako pinababayaan. Bihira ang lalaking sasamahan ka sa lahat at gagawin ang anumang sabihin mo. Kaya masaya ako dahil ako ang kapalit ni Alejandra. Talaga, Hana? Kunot ang noong tanong ni Lancaster. Tumango naman si Hana habang nakangiti. Tumigil sila sa ilalim ng puno ng akasya para magpahangin. Nagkwentuhan lang silang dalawa at mas kinilalang isa't isa. Hindi nila lubos akalain na halos pareha sila ng mga hilig, kaya mas lalo sila nagkasundo. Lumipas naman ang mga araw na halos hindi na sila mapaghiwalay. Magkasama sila sa meeting ni Lancaster kasamang isang mahalagang kliyente sa restaurant. Thank you for coming with me, Hana. Malumanay ang boses na pinakatitigan ni Lancaster si Hana. Nailang naman si Hana dahil naghaharumentado na naman ang kanyang puso. Huwag kang magpasalamat. Ngayon ka masanay. Sasamahan kita palagi, Lancaster. Gaya kung paano mo ko suportahan at samahan. Ganoonin ang gagawin ko para sa'yo. Nakangiting tugon ni Hana. Namula naman ang mukha na binata sa kilig na nararamdaman sa tuwing kausap at kasama ang mapapangasawa. Tara na. Baka nagugutom ka na. Nagugutom na nga ako. Tapos na ba kayo mag-usap ni Don Homer? Oo, Hana. Na-close na ang deal. Kaya tara? Yakag ni Lancaster. Masayang tumango si Hana. Gutom na talaga siya. Kaya na makarating sila sa pwesto na pinareserve ni Lancaster dahil VIP room ang pinanggagalingan nila at walang lamesa roon kundi lamesita. Agad sinunggaban ni Hana ang pagkain. Nagutom nga. Huwag mo akong intindihin, Lancaster. Kumain ka lang. Gutom nga talaga ako eh. Pati mga alaga ko sa tiyan. Natatawang sagot ni Hana. Napangiti na lang si Lancaster. Sabay silang kumain pero nauna si Lancaster matapos. Hinayaan niya naman ang fiancé hanggang sa mabusog si Hana. Umalis sila sa restaurant at dumiretso sa kumpanya ni Lancaster matapos kumain.
Madalas kasama ni Lancaster si Hannah sa kumpanya at kahit saan magpunta ang gwapong CEO. Habang tumatagal, mas nagiging mabait si Lancaster sa babae. Nang sumunod na araw, sumama ulit si Hannah kay Lancaster sa mismong production area. Kamuntika na mabagsakan si Hannah ng kahoy, mabuti na lang at maagap si Lancaster. Pilit siyang tumayo at tinulak si Hannah palayo. Natumba naman sila sa malamig na sahig at nakailag sa aksidente. Mag-iingat ka, Hannah. Pagkasabi naman ni Lancaster ng katagang iyon. Tsaka naman babangon sana si Hannah kaya nagtama ang kanilang mga labi. Namilog ang mga mata nilang dalawa sa gulat. Sorry. Oo, mag-iingat na ako sa susunod, Lancaster. Maraming salamat. Pasensya ka na. Nahihiyang saad ni Hannah. Napabuntong hininga na lang si Lancaster habang lihim na napapangiti. Ayos lang. Huwag mong kaisipin. Mabuti pang bumalik na lang muna tayo. Delikado ka rito. Malumanay ang boses na saad ni Lancaster. Inalalayan naman siya ni Hannah na makabalik sa upuan. Okay, Lancaster. Ayos ka lang ba, Lancaster? Hindi ba masakit ang paa mo? Sorry. Nakayukon tugon ng dalaga. Ayos lang ako. Hindi naman nabalian. Na-person lang pero ayos naman. Konting kirot lang to. Mabuti na iligtas kita agad. Saad ni Lancaster, marahan tumango si Hannah. Maraming salamat, tugon ni Hannah. Hindi lang iyon ang pangalawang beses na iniligtas siya ni Lancaster. Kamuntika nang mahulog si Hannah sa hagdan ng mansyon sa pagkagulat kay Lancaster. Mabuti na lang at nahila siya ng lalaki kaya napayakap siya sa mapapangasawa. Halos mga matis naman ang mukha nilang dalawa sa hiya. Salamat. Ay, lagi na lang ako napapahamak. Reklamo ni Hannah. Napailing na lang ang binata. Mag-ingat ka kasi palagi, Hannah. Bili ni Lancaster. Malahan tumango si Hannah at sinabayan si Lancaster sa pagsakay sa elevator pababa. Dito na lang din ako sasakay ha, para ligtas. Suit yourself, Hannah. You're my future wife. No need to ask me about this. Tugon ng lalaki. Nag-iwas naman ng tingin si Hannah habang lihim na napapangiti. Sabay silang bumaba at dumiretso sa dining area para kumain ng hapunan. Todo asikaso si Hannah sa lalaki kaya masaya lalo si Lancaster. Taimtim na nananalangin ang lalaki na sana makita na ni Hannah ang effort niya at lihim na pagtingin. Isang umaga, naabutan ni Lancaster si Hannah na nagtatanim sa hardin. You got bored? Tanong ni Lancaster na makalapit. Oo walang magawa dito. Naboboring nga ako. Sagot ni Hannah na makita si Lancaster. Gawin mo lang kung anong gusto mong gawin. Walang pipigil sa'yo. Basta hindi maapektuhan ang nalalapit nating kasal. Ayos lang naman sa akin maghintay, Lancaster. Alam kong abala ka pa sa trabaho. Gusto ko rin muna mag-move on. Sagot ni Hannah. Napigilan naman si Lancaster. Muli niyang naalala na galing sa nasirang relasyon si Hannah. Okay. Salamat. Sagot ni Lancaster. Na mag-summer, niyaya ni Lancaster si Hannah mag-beach. Hannah, gusto mo ba sumama magdagat? Tanong ni Lancaster habang nalapit kay Hannah. Ayos lang ba? Oo naman. Huwag mo kong alalahanin, Hannah. Malakas ako. Nakangiting tugon ni Lancaster. Nanabik namang yumakap si Hannah sa binata, kaya naman natulala si Lancaster at kinilig. Thank you! You're pampering me. Nakangiting saad ni Hannah. Napangiti naman si Lancaster. Dahil deserve mo yan, Hannah. Sagot naman ni Lancaster. Naghandaan naman sila ng kanilang mga gamit patungo sa Laya, Batangas. May private resort si Lancaster sa lugar ni iyon, kaya bumiyahe sila sakay ng kotse. Si Mang Julius ang driver, kaya nagagawang sumandal ni Lancaster sa balikat ni Hannah para matulog.
Halos mga matisaman ang mukha ni Hana. Pagdating sa laya, makalipas ang ilang oras sa biyahe, nagpahinga na lang muna sila. Hindi kita masasama sa tabing dagat, Hana. Hanggang dito lang ako sa pool. Sagot ni Lancaster. Makakasama ka. Magpapatulong ako sa staff. Kaya nga ako nandito para samahan ka eh. Hindi ikaw para samahan ako. Nakangiting sagot ni Hana. Napangiti naman ng babae ang lalaki. Kaya na makapagpahinga at pagkatapos kumain, dumiretso sila sa tabing dagat. Pinagmasdan naman ni Lancaster si Hana na masayang nagtatampisaw sa tubig dagat. Tumatalon minsan si Hana para iwasan ng alon, kaya natatawa si Lancaster kapag nababasa lalo ang babae. Nakakarami ka na ng inom sa tubig, Hana. Katatawa mo. Kaya nga Lancaster eh, ang alat pa. Baliw. Ang saya talaga sa dagat. Ang sarap yakapin ng kalayaan. Nakangiting saan ni Hana. Napangiti naman si Lancaster dahil masaya siya para sa babae. Masaya ako nagugustuhan mo rito, Hana. Maraming salamat Lancaster. Sana nakakalakad ka para masamahan mo pa ako. Kaya nga, Hana. Malay mo, balang araw. Pampalubag loob ni Lancaster. Dalawa lang silang nag-e-enjoy sa tabing dagat bago sila magpasyang bumalik sa loob ng resort para maligo. Nailang naman si Hana nang siya ang magpaligo kay Lancaster. Hindi niya magawang titigan ang binata dahil walang saplot si Lancaster. Kaya ko na magsabon at mag-shower. Huwag kang mabahala. Okay. Natatawa naman si Lancaster dahil nakikyutan sa dalaga. Talagang napaka-inosente. Bulong ni Lancaster. Matapos magbanlaw ng binata, lumabas na sila ni Hana. Binihisan muna ni Hana si Lancaster at halos mamula ang mukha ng dalaga sa hiya. Inagaw naman ng lalaki ang damit. Magbanlaw ka na, Hana. Ayos lang ako. Baka magkasipon ka pa niyan. Nag-aalalang saan ni Lancaster. Okay, thank you. Mabilis ako maripas ng takbo si Hana papunta sa banyo at halos madapa na ang babae. Natawa na lang si Lancaster sa pagkataranta ni Hana. Lumipas naman ang mga araw na nag-enjoy talaga sila sa resort. Habang tumatagal, napapalapit sila lalo sa isa't isa. Nagiging panatag ang loob ni Hana kapag kasama ang lalaki. Samantala, makalipas ang 8 buwan, naka-move on na si Hana kay Briggs. Natagalan ang kasal nila ni Lancaster dahil naging abala ang lalaki na makabalik sila sa Maynila pa at inasikaso ni Lancaster ang kumpanya. Hindi naman siya pinabayaan ni Hana hanggang sa dumating ang araw ng kanilang kasal. Labis ang kaba at saya ni Hana dahil matutupad na ang pangarap niyang makasal. Nay, salamat sa pagpunta. Sana lang ayos ang si Daddy, pero malaki ang tiwala ko sa tauhan ni Lancaster. Hindi nila pababayaan si Daddy. Saan ni Hana na sinang-ayunan ng ginang. Magaan ang pakiramdam ni Hana habang naglalakad sa harap ng altar. Sobrang ganda ng dekorasyon ng simbahan at may maganda pang musikang pangkasal. Sabay silang humarap sa pari ni Lancaster at nangako sa isa't isa. Humawak naman ang lalaki sa kamay na mapapangasawa at sabay silang tumitig sa isa't isa. Naroon ang pagkakaunawaan ng kanilang mga puso. Ako, si Lancaster Fuller. Handang pakasala si Hana. Bilang aking asawa, sa hirap man o ginhawa. Sa lungkot o kaligayahan, hindi ko siya kailanman iiwan o pababayaan. Habang buhay kaming magsasama at sabay bubuo na masayang pamilya. Palagi ko siyang poprotektahan kahit saang pagkakataon. Handa akong itaya ang aking buhay at kayamanan para lang sa kanya. Mamahalin ko siya habang buhay. Seryoso at buong pagmamahal na saan ni Lancaster habang nakatitig kay Hana.
Kasabay na malakas sa tibok ng kanilang mga puso ang kanilang pag-iisa sa harap ng altar. Ako, si Hana So. Tinatanggap ko si Lancaster Fuller bilang aking asawa. Sa hirap man o ginhawa, sa lungkot man o kaligayahan. Hindi ko siya tatalikuran. Kahit anong sakuna pa ang dumating, mananatili ako sa tabi niya. Handang maging mga paa niya sa bawat oras. Kaibigan at kasangga. Sabay kaming bubuo ng sariling pamilya at mamumuhay ng masaya. Ibabalik ko ang bawat sakripisyo at pagmamahal niya na triple kahit sa kabilang buhay. Nakangiting tugon ni Hana. Humalik naman si Lancaster sa kanyang labi at kalaunan idineklara ng pare na ganap na silang mag-asawa. Matapos mag-picture sa simbahan, dumiretso na sila sa mansyon para sa selebrasyon. Nakihalubilo sila sa mga bisita at nang maggabi, sabay silang pumasok sa kwarto ni Hana. Hana, may aaminin ako sa iyo. Ano yun, Lancaster? Hindi ako lumpo. Bakit kayo mo lang sinabi? Dahil hindi pa ako handang umamin noong una. Bago pa lang tayo, gusto kong malaman kung hanggang saan mo ko kayang tanggapin at samahan. Humawak si Lancaster sa pisngi ng asawa. Napapikit naman si Hana habang nakahawak sa kami ni Lancaster na nakahawak sa kanyang pisngi. Kung matatagalan pa bago ka umamin, baka hindi kita mapatawad. Pero dahil sinabi mo sa akin at nagtiwala ka, palalagpasin ko ito. Sagot naman ni Hana. Agad hinapit ni Lancaster ang bewang na asawa at humalik sa labi ng babae. Labis naman ang kilig na nararamdaman ni Hana ng mga oras sa iyon. Hindi niya lubos akalain na halikan siya ni Lancaster sa sobrang tuwa. Bukod pa roon, ako ang CEO ng F Corporation, pati na rin ng U Hotel and Restaurant. Marami akong resorts rito, pati sa ibang bansa. Ako rin at ang kumpanya ko, ang major supplier ng oil at agar wood sa Pilipinas. Pag-amin ni Lancaster. Nalaki naman ang mata ni Hana sa sobrang pagkagulat. Totoo? Oo. Wala na akong balak maglihim pa sa'yo, Hana. Seryoso ako. Simula na makita kita sa school noon, hindi ka na nawala sa isip ko. Sa kasamaang palad, muntikan na ako ikasal kay Alejandra. Pero hindi pa rin pala ako malas dahil binigyan ako ng pagkakataon na mapunta ka sa akin. Pinakatitigan ni Lancaster si Hana, kaya mas lalong bumilis ang tibok ng puso ng babae. Ramdam niya ang kakaibang kilig dulot ng pag-amin ni Lancaster. Mabuti naman kung magiging tapat ka. Magiging tapat at totoo rin ako sa iyo. Hindi kita hayaang mag-isa. Sa lahat ng oras, ako pa rin ang katuwan mo. Nakangiting tugon ni Hana. Inabot naman ni Lancaster ang baba ng asawa at dahan-dahang nilapit ang muka para siilin ng mainit na halik ang babae. I love you, Hana. I love you too, Lancaster. Puno ng pagmamahal na tugon ni Hana. Nahihiya pa siya pero kalaunan naging ayos na rin at nakasanayan na niya. Muling nagharumentado ang puso nilang dalawa nang mas lumalim ang kanilang halikan. Habang tumatagal, tila nawawala na sila sa kanilang sarili. Napuno na matinding pagnanasa ang kanilang isipan. Bahagyang humaplos ang kamay ni Hana sa likod ni Lancaster, habang nilalaro naman ng daliri ni Lancaster ang kanyang hiyas. Nakaramdam naman na matinding init ang mag-asawa habang tumatagal. Tuluyan nang nagdeliryo si Hana sa harap dulot ng bawat haplos si Lancaster. Kumawala ang impit na ungol sa kanyang mga labi hanggang sa nanginig siya sa sarap. Be ready, my lady. Okay, go on my dear husband. Namumula ang mukhang tugon ni Hana. I will take responsibility, Hana. Trust me. Yes, I know. I can trust you.
Tugon ni Hana habang humahaplos ang kamay sa buhok ng asawa. Agad naman pumosisyon silang caster at ipinasok ang kanyang pagkalalaki sa kabibi ng asawa at marahang gumalaw. Nasaktan naman ng una si Hana pero kalaunan napalitan iyon ng kakaibang sarap. Paulit-ulit siyang inangkin nilang caster sa iba't ibang posisyon hanggang sa pareho nilang maabot ang rurok ng kaligayahan. Pinuno nilang caster ng kanyang katas ang hiyas ni Hana. Magkayakap silang nahiga sa kama at humalik ang lalaki sa babae. Iingatan kita at poprotektahan, Hana. Walang pwedeng manakit sa'yo. Salamat lang, caster. Sobrang saya ko dahil ikaw ang naging asawa ko. Nasa iyo na ang lahat. Nakangiting tugon ni Hana. Hinaplos naman nilang caster ang mahaba niyang buhok. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya dahil ikaw ang napakasalan ko, hindi ang baliw mong kapatid. Kung si Alejandra ang naging asawa mo, lagi kang stress sa ugali ng babaeng yon. Ang lakas ng tama eh. Halata naman sa kanya. Sino bang matinong kapatid ang aago ng boyfriend na sariling kapatid? Siya nga pala, naka-move on ka na ba? Oo, Lancaster. Matagal na tayong magkasama at nagkakilala, kaya bago kita magustahan, nag-move on na ako. Para maging buo ako ulit, para mahalin ka. Pinakatitigan ni Hana ang mga mata ng asawa. Napangiti naman silang caster at kinabig siya muli. Siniil siya ng lalaki ng mainit na halik bago tuluyang kumalas. Magpahinga na tayo, bago pa ako hindi makapagtimpi. At angkinin kita ulit. Huy, grabe ka naman. Sa susunod na hosak na tong hiyas ng sinilangan eh. Natatawan tugon ni Hana. Hindi naman mapigilang matawa nilang caster sa kalokohan ng asawa. Hindi ba't perlas dapat? Bawal no? Filipino ako. Respeto. Okay, sorry na. Yumakap naman si Hana sa asawa. Tsaka sila sabay na pumikit para matulog. Samantala, paglipas ng ilang buwan, nagpa siya si Han ng bisitahin ng kanyang nanay at daddy matapos magpa-check up. Naabutan niyang nanggugulo ang stepmom niya si Marjorie sa labas ng pintuan ng VIP room. Anong ginagawa mo rito, Marjorie? Malamig ang boses sa tanong ni Hana. Bakit, Hana? Hindi ba pwedeng binibisita lang ni Mami ang asawa niya? Pabalang na sagot ni Alejandra. Malaki na ang siya ng stepsister niya. Kararating lang ni Alejandra at iyon agad ang bungad ng babae. Hindi naman nagpatinag si Hana kahit siya lang mag-isa. Talaga lang ha? O baka naman, hindi lang talaga kayo makapaghintay na makuha ang ari-arian ni Daddy? Dahil conjugal? Matapang na saad ni Hana. Naputla naman si Marjorie at nanatiling matapang ang aura ni Alejandra. Ano naman ngayon sa'yo? Sampid ka lang naman sa pamilya namin. Baka ikaw ang gustong kumuha ng yaman ni Dad ha? Hana? Kaya siguro, una pa lang na maaksidente si Daddy, kayo ang sumama. Guilty? Huwag masyado makapal ang mukha mo, Alejandra. Malinis ang konsesyon namin ni Nanay. Kapag ba nawala si Daddy, sino ba makikinabang? Hindi ba't kayo mag-ina? Dahil kayo ang legal na pamilya? Kaya wag mo kong paratangan na walang matibay na basihan. Pero heto ang tatandaan nyo. Kahit kayo ang legal, hindi ako papayag na mamatay si Dad sa inyong mga kamay. Huwag na huwag nyo silang papapasukin. Galit na sigaw ni Hana. Nakaramdam naman ng nerbiyos ang mag-ina. Samantala, pumasok si Hana sa loob. Nay, ayos ka lang ba? Si Daddy, kamusta? Sinabi naman ni Aling Annalyn na ayos lang sila ng daddy niya, kaya napanatag ang kalooban ng anak. Kinausap ni Hana ang daddy niya kahit hindi sumasagot ang Don. Nagkataon naman na hindi napapansin ni Hana kapag nagalaw ang kamay at daliri ng ama.
Lumipas sa mga araw na ayaw tumigil ni Marjorie at Alejandra, hanggang sa maghanda ang mag-ina ng press conference para sa sapilitang transfer ng kumpanya sa pangalan ni Marjorie at Alejandra. Balak pagpartehan ng mag-ina ang ari-arian ng daddy ni Hana, kaya sinabi yun ni Hana sa kanyang ama. Dad, nag-announce ang mag-ina sa press conference. Gumising ka na. Wala akong laban sa kanila dahil anak lang ako sa labas. Hindi ko kayang protektahan ng kumpanya mo. Bulong ni Hana sa daddy niya. Sa loob ng halos 2 taon, nagawang imulat ang dahan-dahan ni Don Florante ang mga mata. Natuwa naman si Hana. Hana? Daddy! Gising ka na! Halos maiyak si Hana habang nakatitig sa ama. Humawak naman ang daddy niya sa pisngi niya at tumingin sa kanyang nanay. Inabutan naman siya ni Hana ng tubig. Napahinga naman ng malalim si Don Florante bago magsalita. Halos mangilid ang luha ng matanda. Salamat sa ilang taon niyang paglaban para sa akin. Kayo ang naging lakas ko para lumaban. Babawiin ko ang kumpanya, pati na rin ang lahat ng pagmamayari ko sa mag-ina. Nahihirapang saad ni Don Florante. Opo, Daddy. Susuportahan po namin kayo ni Mommy at ni Lancaster. Dad, kasal na ako sa kanya. Alam ko, anak. Nakapikit lang ako, pero gising ang diwa ko. Naririnig ko kayong lahat, kaya huwag kang mag-alala. Alam ko ang nangyayari. Tugon ni Don Florante. Mabuti naman po, Dad. Siya nga pala, anak. Pumunta ka sa mansyon at kunin mo ang record ng CCTV sa tinago kong CCTV camera. Nakalagay iyon sa likod ng malaking painting. Pruweba natin yun para sampahan ng kaso si Marjorie. Itunulak niya ako sa hagdan matapos niya akong lasunin. Nilagyan niya ng laso ng inumin ko. Kaya ako nahilo habang nasa hagdan. Galit na sigaw ni Don Florante. Pinahanda niya din ang annulment papers para kay Marjorie. Sinunod naman yun ni Hana sa tulong ni Lancaster. Nang maayos sa ang lahat at tapos na sila makipag-ugnay sa pulisya tsaka sa abogado para sa kaso ni Marjorie, dumiretso sila sa mismong press conference sa mag-ina. Buong akala na mag-ina, magagawa na nilang kunin lahat ng pagmamayari ni Don Florante, pero nabigo sila nang makita ang matanda na nakasakay sa wheelchair habang tulak ni Aling Annalyn. Marjorie! Ang kapal ng mukha mong kunin ang pinaghirapan ko matapos mo kong itulak sa hagdan! Dumagundong ang galit na boses ni Don Florante. Daddy! Gising ka na? Hindi makapaniwala si Alejandra na makita si Don Florante. Karga niya pa ang 1 taon niyang anak. Nakapanganak na ang babae at 1 taon na si Alexa, anak nila ni Briggs. Kinasal na rin sila. Oo. Anong akala mo? Habang buhay na ako nakaratay? Rakpin si Marjorie! Galit na sigaw ni Don Florante. Nataranta naman si Marjorie at hindi pumayag sa Alejandra. No! Don't touch my mom! Stop! She didn't do anything! Sigaw ni Alejandra. Talaga? May pruweba si Daddy na si Marjorie ang nagtulak sa kanya sa hagdan. Kaya mabulok siya sa kulungan. Galit na sigaw ni Hana. Susugurin sana siya ni Alejandra nang umiyak si Alexa kaya natigilan ang babae. Dumating naman si Briggs at kinarga ang anak. Stop it, Hana! Singit ni Briggs. Wala kang pakialam, Briggs. Gaya na sabi mo noon, labas ka sa usaping pamilya. Mataray na tugon ni Hana. Tumayo naman si Lancaster sa likod ni Hana na kinagulat nila Briggs at Alejandra. Hindi siya makapaniwala na sobrang gwapo ni Lancaster. Nagsusumigaw ang lalaki ng intimidasyon at kakaibang aura. Nakakalakad ka na?
Corrections, Alejandra. Nakakalakad talaga siya. Ano? Galit na sigaw ni Alejandra. Labis ang pagsisisi niya, lalo na nang malaman na multi-billionaire ang lalaki. You lied to me! What? If I didn't lie, you'll be the one I am marrying, Alejandra. In your dreams. Malamig ang tingin na sagot ni Lancaster. Napahiya naman si Alejandra at nainis si Briggs, kaya umalis ang lalaki kasamang anak. Sumunod naman si Alejandra. Dinampot ng mga pulis si Marjorie at halos mabaliw na ang babae. Dinala siya sa kulungan at tinanggap ang kanyang patong-patong na kaso. Inilahat kasi ni Lancaster ang mga nakalap niyang impormasyon laban sa mag-ina. Pati si Alejandra ay hindi nakaligtas at nakulong. Anyone who hurt, you will pay the price. 10 times below the ground. Seryoso ang mukhang saan ni Lancaster. Napangiti naman si Hannah. Thank you, Happy. Maya-maya pa, lumapit si Don Florante. Hannah, anak, pinirmahan na ni Marjorie ang annulment papers. Masaya ako para sa iyo, Dad. Nakalaya ka na sa toxic na relasyon. Nakangiting yumakap si Hannah sa ama. Kaya nga anak, siya nga pala, sayo ko ipapamana ang lahat ng ari-arian ko. Alam mo naman, matanda na ang daddy mo. Ayoko, Daddy. Kung pamamana mo sa akin, sa magiging apo mo na lang. Sagot ni Hannah. Nanlaki ang mga mata ni Don Florante at Lancaster. Huwag mong sabihin na. Oo, buntis na ako. Magiging ama ka na. Kambal na lalaki ang anak natin, Lancaster. Nakangiting sagot ni Hannah. Labis naman ang tuwa ng lalaki at ni Don Florante. Congratulations, anak. Humawak naman si Hannah sa tiyan niya. Lumuhod naman si Lancaster at humalik sa tiyan ng asawa. Napangiti na lang si Hannah habang pinagmamasdan ang masayang mukha ni Lancaster. Tara na, umuwi. Ipagdiwang natin yan. Masayang saad ni Don Florante. Manahan tumango ang mag-asawa. Umuwi sila sa mansyon at umorder na masasarap na pagkain. Ipinagdiwang nila ang pagdadalang tao ni Hannah. Nang gabing yun, muling nag-isa ang katawan nila ni Lancaster. Habang tumatagal, nagiinit lalo ang katawan ni Hannah, dulot na rin na pagbubuntis. Maingat siyang inangkin ni Lancaster sa iba't ibang posisyon. Muli namang pinuno ng lalaki ang perlas ng asawa bago sila tuluyang matulog. Mahal na mahal kita, Hannah. Kahit anong mangyari, palagi mo yan tatandaan. Oo naman, mahal na mahal kita, Lancaster. Pati ang magiging anak natin. Nakangiting tugon ng babae. Niyakap naman siya lalo ni Lancaster at hinalikan sa noo bago marahang pumikit. Kinabukasan, maaga silang nagising para magpa-check up ulit. Palagi sinasamahan ng lalaki ang asawa. Todo asikaso sila kay Hannah. Umuwi naman mula sa ibang bansa ang mga magulang ni Lancaster dahil sa magandang balita ng anak. Matagal nang gusto ng mga magulang ni Lancaster na magkaapo, kaya ipinagdiwang ulit nila ang pagkakaroon ng kambal na apo. Makalipas naman ng ilang buwan, nanganak si Hannah at isinilang sila Kiefer at Cross. Sila ang ginawang tagapagmana ni Don Florante at Lancaster. Thank you, Dad. Walang anuman, anak. Ikaw at ang nanay mo ang pinakamahalagang tao para sa akin. Kaya hindi ko pababayaan ang mga apo ko. Nakangiting saad ni Don Florante. Sobrang gwapo ng mga anak natin, ah. Singit naman ni Lancaster. Siyempre, mana sa'yo. Natatawang tugon ni Hannah. Bukas pa sila lalabas ng ospital, kaya naman hindi siya iniwanan ng mga kapamilya niya. Ramdam ni Hannah ang labis sa pagmamahal sa mga anak nila ni Lancaster. Talagang bumawi ang daddy niya at ang mga magulang ni Lancaster sa mga apo. Hannah,
Thank you for completing me. I'm so happy. Mas lalo naman ako, Lancaster. Nagkaroon ako ng sarili kong pamilya. Basta, wag mo ako ipagpapalit ha. Oo naman, hindi ako mangangaliwa. Dapat lang, baka maputol ko yung talong mo. Nakataas ang kilay na sagot ni Hana. Nagtawanan naman silang lahat. Samantala, nasaktan si Pix dahil mag-isa na lang niyang palalakihin si Alexa. Nilapitan naman siya ni Kimi, ang kababata niya mula sa mahirap na pamilya, at sinabing handa siya maging nanay ni Alexa. Pumayag si Pix dahil desperado na talaga. Nakipaghiwalay si Pix kay Alejandra na nagdulot ng pagkabaliw ng babae sa loob ng kulungan, kaya inilipat siya sa mental hospital. Hindi naman hinayaan nilang Caster na makaalis si Alejandra sa mental hospital, pati na rin si Marjorie. Sa kabilang banda, namuhay ng masaya ang buong pamilya nila Lancaster at Hana. Pinabigyan nila ang kambal. Asikasuhin mo na mga bisita, mahal. Ako na munang bahala kina Cross at Kiefer. Pantataboy ni Hana sa asawa. Natawa na lang silang Caster dahil naging sunod-sunuran na naman siya sa asawa. Sige na nga, ikaw talaga. Pasalamat ka, mahal kita. Salamat. Natatawan tugon ni Hana. Humalik naman silang Caster sa labi niya na kinapula na mukha ni Hana. Nagharumentado na sobra ang kanyang puso, tsaka marahang itinulak palayo si Lancaster. Habang tumatagal, mas lalong tumibay ang kanilang pagmamahalan at samahan. Sabay nilang pinalaki ng maayos ang kambal nilang anak. Hindi lahat ng anak sa labas deserve ang maling trato. May mga kasong kailangan natin silang intindihin, lalo na at walang kasalanan ang nanay nila dahil biktima lang rin. Itinuro ng kwento sa atin na huwag gagawa ng hindi maganda kapag ikakasal na. Nang sa ganoon, walang inosenteng madamay, gaya ni Hana at ang nanay niya. Minsan, kung sino pa yung anak sa labas, sila pa yung tunay na nagmamalasakit sa magulang. Palagi natin pahalagahan ang ating mga magulang dahil hindi natin alam kung hanggang kailan lang ang buhay nila. Kapag nagkaroon tayo ng tsansa makasama sila, pahalagahan natin. Iparamdam natin kung gaano natin sila kamahal. Bukod pa roon sa usapang relasyon, huwag makikiapid. Hindi porket anak siya sa labas, ibabalik mo na ang sakit. Dahil lahat ng masama ay pinarurusahan at nakakarma. Sa mga taong sawi, huwag kayong mag-alala. Hindi ginagawa ang breakup para saktan ka, kundi para ilayo ka sa taong akala mo, tamang tao at nakatadhana para sa iyo. Naway marami kayong natutunan sa kwentong pag-ibig ni Hana at Lancaster. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam!